It's always a pleasure and an honor to share the Word of God. Okay, so pakilala ko po muna yung sarili ko. Yeah, hindi po ako guest speaker. I'm Aaron, Brother Aaron Gatchalian, and I graduated po sa Asian Theological Seminary. Naging kaklase ko po si Pastor Daniel, kaya dala po ako dito. I'm a friend of Pastor Daniel, and eventually, alam niyo po, gusto ko na po mag-share ng short story about paano po kami nakarating dito. May leading up po sa akin ng Panginoon na tinatawag niya ako sa ibang ministry. And alam niyo po, yung calling na yon ay hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Hindi ko po alam kung ano na gagawin ko sa ministry. And after I graduated sa seminary. And then, alam niyo po, sobrang miracle dahil one time, Brother Daniel approached me at pinagturo po ako ng church planting. And that's the time na nakilala ko po yung fullness of Christ. And after that, naging maganda naman and naging fruitful naman po yung aming pagtuturo together with Pastor F. Si Pastor F naman po yung nag-preach last Harvest Sunday. No? And alam niyo po, noong time na yon, I felt like ito yung ministry na binibigay sa akin ng Panginoon. And fast forward, many years later, nandito na po ako sa harap niyo. So it's sobrang papasalamat ako kay Lord na binigyan po ako ng opportunity na makapagsalita dito. Yan. And today we are celebrating our Harvest Sunday, saan ina-appreciate natin ang ating ministry workers. Okay? So sa ating pagsisimula, hayaan niyo po basahin ko muna ang ating passage for today. So 2 Kings 5, verse 15 to 19. Pwede po ba samahan niyo ako basahin sa pagsasalita ng Diyos? At tumayo po tayong lahat. 2 Kings 5:15 to 19. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel. Please accept now a gift from your servant." The prophet answered, "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing." And even though Naaman urged him, he refused. "If you will not," said Naaman, "please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry, for your servant will never again make burnt offerings but the Lord. But may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I bow down there also. When I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this." "Go in peace," Elisha said. Let us pray. Lord, we honor your word. We want to hear from you, Lord. May you use me, Lord, as your mouthpiece. Hide me behind your back, Lord. May you speak to your people. We love you and thank you in Jesus' name. Amen. Pwede po tayong umupo. So yung ating pag-uusapan po this Sunday is the way of gratitude and appreciation. So tutuloy po natin yung ating Thanksgiving series. Naalala niyo po ba yung Sunday sermon nung first Sunday? Mukhang wala na nakakaalala. It is the importance of Thanksgiving. Yung sumunod na Sunday po, ano yung naging preaching? Ayun dyan na. Nilabas. Quiz po ito. Quiz dapat to. Yung second is yung cost of doing Thanksgiving. And now, ang pag-uusapan natin ay yung ating
pag-uusapan ngayon, yung the way of thanksgiving and appreciation. Alam niyo po, maganda itong pag-uusapan natin ito kasi yung thanksgiving and appreciation, magkasama po talaga yan. You cannot give thanks without appreciating kung anong ginawa sa inyo. Diba? Tama po ba? Okay. So, ano ba yung, bakit the way? Kasi naniniwala po ako ang thanksgiving at ang appreciation ay way of life. Kung talagang may way of life ka ng pagpapasalamat, no? Yung way of life na may gratitude ka, hindi mawawala sa puso mo na magpasalamat palagi at i-appreciate yung gawa ng Diyos at yung gawa ng tao sa paligid mo. Parang ganito po. So, nakikita nyo, meron po mga bagay dito. Ito po ay shoes. Ay, hindi nakikita yung pointer. Anyway, may shoes, may kotse, may sardinas, lechon, yoyo, laptop, tabo, swimming pool. Kung sa malalaking bagay, no? Sa malalaking bagay, for example, no, bibigyan ka ng kotse after na service na to. Di ba? Masaya yun? Di ba? Madali magpasalamat pagka ganon. Paano po kung bibigyan kayo ng sapatos, pero third hand? Madali ba magpasalamat? Punta pa tayo sa kabilang picture. Ito, sardinas versus lechon. Pag binigyan po kayo ng lechon, wow, di ba? Wow. Pero pag binigyan kayo ng sardinas, wow pa ba? No? Halimbawa, yung pagligo naman, tabo or swimming pool, ang social naman kung sa swimming pool tayo maliligo araw-araw, di ba? No, pero paano kung tabo lang yung in-offer sa inyo ng na pinagstayan nyo? Pwede na rin, di ba? So, if meron tayong way of life ng pagpapasalamat, no, at pag-appreciate, kahit maliit na bagay or malaki na bagay, madali po sa atin magpasalamat at mag-appreciate. No? And alam niyo po, pati yung pagpunta natin dito sa FOSIM, no? Yung nakapag-book tayo ng Grab or taxi, nag-start yung sasakyan na ginagamit nyo po pagpunta sa simbahan. Di ba? Di ba maganda yung pagpasalamat din natin sa Panginoon yon? Yung ating worship hall, yung maganda po ba yung upuan natin? Malambot? Di ba? Masarap, tapos malamig. Hindi na po tayo nagsisiksikan na nakaupo tayo sa mantigas na monoblock. No? At hindi na tayo nagpapawis. Diba? Maganda rin ipagpasalamat natin sa Panginoon yun. Tama po ba? Yung magandang worship. Yung ating magandang sound system. No? Praise God, wala tayong naging aberya ngayon sa sound system. Napansin niyo po ba? Nag-i-improve po tayo every Sunday. No? Ganyan po tayo ka-dedicated, yung ating worship team. At syempre po, yung beautiful people sa paligid. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Maganda ba yan? Okay, mukhang marami nag-react, so ibig sabihin magaganda tayo lahat. At naniniwala ko walang pangit sa FOSIM. No? So itong marami po tayong bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. No? At ang pagbabasehan natin sa ating word ngayon ay doon sa kwento ni Naaman. So, ito po, yung kwento na sa 2 Kings, chapter 5, verse 1 to 19. At tuturuan ko po kayo kung paano basahin yung mga kwento sa Bible. Okay po ba? So, tatandaan niyo po, meron palaging madali na po, tatlong bagay na titignan natin sa kwento. Siyempre, yung character. Sino ba yung mga artista sa palabas? Ano yung mga settings, saan ginanap yung mga lugar, at ano yung mga nangyari. Okay? So, isipin nyo na lang po, nasa Sunday school tayo ngayon. Okay? Gusto ko po ipaliwanag sa inyo ano yung nangyari sa kwento ni Naaman. So, si Naaman, ayun po siya, isa po siyang valiant soldier, no? Isa po siyang commander or general sa panahon natin ngayon. Pero ang problema,
may leprosy siya. At ang leprosy po sa Old Testament, pag nakita niyo yun, big deal po yun. No? Dahil pag may leprosy ka, dinidiscriminate ka. Ganun po yun. Si Prophet Elisha, so sila pong dalawa yung main character. And then meron po mga supporting actor and actresses dito. Yung Israelite girl, yung king ng Israel, yung messenger ni Elisha, at yung servant ni Naaman. Okay, saan ba nangyari yung setting? So si Naaman ay galing sa Syria. Hindi po siya Israelita. No? Ang Syria, siya po yung kingdom sa taas ng Israel. Okay? And then yung kingdom ng Israel, yung Israel po nito hindi yung buo, yung hati na. So nandun, may kingdom of Israel at may kingdom of Judah. So nandito po sila sa kingdom of Israel. And yung Jordan River. Yung Jordan River po ito, kung saan kinomand, mamaya malalaman natin na kinomand si Naaman na maglublob, ito po ay hindi malinis sa tubig. Ito po ay burak. Okay? Burak po ito yung, pag binasa niyo po yung description dito, ano ba yung sinabi doon? Verse 11. Sinabi yun, 12 pala. Verse 12. Couldn't I wash and be cleansed? So, but in short, maduming tubig yung Jordan River compared sa ibang rivers. So yan po yung setting. And ito po yung happenings. I-summarize ko na lang po. No? So yan po si Naaman, isa po siyang sundalo pero leper. Then nalaman ni Naaman na pwede siyang magamot. Okay? Nalaman ni Naaman na magagamot siya sa Israel sa pamamagitan ng katulong na babae, ang kanyang asawa. Tapos, nag-prepare siya ng gifts para sa magpapagaling sa kanya. And then, pumunta na siya sa Israel kasi naniniwala siya na mapapagaling siya sa Israel. Pero, pumunta po muna siya sa hari para magbigay pugay. At kasi may letter na binigay yung hari ni Naaman, papunta sa hari ng Israel, at sinabi doon, papagalingan siya sa kanyang leprosy. Ulitin ko po, pag may sakit na leprosy, discriminated po yun. Kasi pag binasa niyo po yung Leviticus, makikita niyo doon na bawal sa holy grounds ang may ketong. At kung sino man yung hawak sa may leprosy, magiging unclean and hindi rin sila pwedeng pumasok sa templo, sa temple of God, sa tabernacle. Okay? So malaking bagay po yun, big deal yun. Kaya nung sinabi dun sa letter na ito si Naaman, papagalingin mo, naging reaksyon ng hari, nagpunit siya ng kanyang kingly robe. At pag nagpunit yung robe ang isang hari, ibig sabihin nun, ay may matinding grief, nagluluksa siya, or nagagalit siya, matinding galit. At sinabi niya daw, ano ba tong hari ng Syria? Parang naghahamon ng away. Diba? Parang ganun din sa kalye, di ba? Pag may magsusuntukan, naghuhubad muna ng damit. So ganun din po yung naging pangyayari dito. And then narinig ni Elisha na nagpunit ng damit yung hari. Kaya ginawa niya, kinondemn niya muna yung hari, ba't ka nagpunit ng damit? Pumuntahin mo na lang sa akin yan. Ako mapapagaling sa kanya. At nung pumuntahan nila Naaman, si Elisha, hindi po siya hinarap ni Elisha. Take note of this. Hindi po siya hinarap ni Elisha. At ang ginawa, nagpadala siya ng messenger niya. Ayan po yung messenger niya. At binigyan ng instruction na maglublob sa River Jordan 7 times. Isipin niyo po, may sakit kayo sa balat. Imbis na magpunta po kayo sa derma, pinapunta kayo sa Pasig River. No? Ganun yung pinakamabilis na explanation doon. Okay? So, dahil doon sa naging instruction, nagalit si Naaman. Akala ko naman, kaya kong pagalingin ng propeta na yan. Haharapin ako at ililay hands lang ako, gagaling na ako. Hindi, sana inistrakan niya na lang ako na magbabad sa ilog ng Damascus. Doon, higit na mas malinis yun. Kasi galing sa bundok yung
tubig noon. So nakita niyo po, nakikipagtalo pa siya sa instruction ng Diyos through Elisha. Pero alam niyo may mabuti, no? Meron siyang servant, ayan po yung servant niya, na nag-convince sa kanya. Alam niyo po, ganito lang kabilis yung naging usapan nila. Sinabihan po ba kayo ni Prophet Elisha na maglublob at maglinis sa River Jordan? Alam niyo po, napaisip si Naaman doon, and ang nangyari, naglublob siya 7 times sa Jordan River. And then, ang ganda ng description doon, yung balat niya ay naging parang balat ng bata. So talagang hindi lang na-heal yung kanyang leprosy, kundi na-renew ang kanyang ang kanyang skin. And then, bumalik siya. Take note of this, bumalik po siya kay Elisha, and doon na siya hinarap. At doon siya kinonsider niya yung sarili niya as servant, and nag-present siya ng gifts. Although, hindi po tinanggap ni Elisha yung gifts, kasi ang katwiran niya dito, hanggat nagsililingkod siya sa Panginoon, hindi siya tatanggap ng gifts. Okay? At ito yung magandang turnaround ng kwento. So from si Naaman na matikas, commander, biglang sabi niya, naniniwala ako sa Diyos ng Israel at ito ang tunay na Diyos at hindi na ako magsasamba ng ibang Diyos-Diyosan. Okay? So ano yung nakita natin sa kwento ni Naaman? Naaman demonstrated a lifestyle of thanksgiving and appreciation. Paano? No? Paano natin makikita? So ito yung mga titingnan natin. Pero ito yung ating gusto ko pong ibigay sa inyo. We must initiate a culture of thanksgiving and appreciation to the Lord and those who labor for Him. Ulitin ko po initiate a culture of thanksgiving. So kung tayo, meron na po tayong puso ng pag-appreciate at pagpapasalamat, dapat ipasa natin sa iba. Ipasa natin sa mga kapatiran natin. Kasi ito po yung way, no, para makita natin mas maraming kagawaan ng Panginoon sa atin. Agree po ba kayo? Okay, good. So we must initiate a culture of thanksgiving and appreciation to the Lord and those who labor for Him. Okay? Ano po bang kailangan natin gawin? Unang-una, syempre, magpasalamat tayo sa Diyos. Palakpakan naman natin yung Diyos. Palakpakan natin siya kasi nagpapasalamat tayo sa Kanya. Okay. Give thanks as if you already receive what you need. Basahin po natin. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. Isipin niyo po, no? Sinabi lang sa kanya ng kanilang katulong na babae na mapapagaling siya sa Israel sa pamamagitan ng isang propeta. Hindi pa nga pinangalanan kung sino yung propeta. Pero nakita niyo po yung kanyang eagerness na mapagaling siya. Nag-prepare agad siya ng regalo. Okay? So, mapapansin natin, no? Meron kasing dalawang klase ako na napapansin na na way na pagpapasalamat. So, yung una, yung reactive, no? Yung kung saan may ginawa sa'yo, doon ka pa lang magre-react. Doon pa lang magpapasalamat, no? Halimbawa, pagkatapos ng service, inabutan ka ng pagkain. No? Tsaka ka pala magpapasalamat, tapos iisip ka next Sunday, ano yung igaganti ko sa kanya? Ganon po yung reactive. No? Pero yung pinakita ni Naaman, ito yung proactive naman na way na pagpapasalamat. Hindi pa ginagawa yung bagay na tutulong sa kanya, nagpapasalamat na siya. Ano po ba yung mas maigi dito? Reactive or proactive? Proactive. Di ba pag halimbawa, pag binigyan kayo ng, pag may hinihingi ka sa isang kapatiran, or sa parents mo or sa kapatid mo, halimbawa, pautang naman. Parang hindi magandang example yun, no? Or, parang kailangan ko ng tulong for example, pang bayad ng bills.
Pwede mo ba akong tulungan? Thank you. Pag nag-thank you kagad, di ba parang ang hirap tanggihan na yung nag-thank you sa'yo. So, ganun po yung proactive. No? Pero alam niyo po, yung ginawa ni Naaman, mas magandang way ng pagpapasalamat na proactive. Instead na siya ay mag-assume lang na gagaling, tsaka pala siya magdadala ng gifts, dinala niya agad ng gifts. No? Nagdala agad siya ng gifts. Okay? So, yun yung magandang way ng pagpapasalamat ng proactive. So, when we are proactive in our thanksgiving, we are already believing that we receive yung ating pangangailangan. Amen po ba? Alam niyo po ang tawag doon? Faith. May faith kayo na matatanggap niyo yung kailangan niyo. Pag nagpapasalamat kayo ng proactive. Parang ang hina na amen natin doon. Praise the Lord, praise the Lord. No, pero alam niyo po, nakita naman natin, di ba? Doon sa naging kwento, hindi naman naging perfect na example si Naaman, no, na proactive sa kanyang pagpapasalamat. Nagduda pa nga siya, di ba? Pero alam niyo, ganun yung tao eh. Ganun po yung tao. Hindi natin alam kung ano yung eksaktong plano ng Diyos para sa inyo, sa atin. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari mamaya, bukas. Pero pagka meron tayong puso, no, or culture ng pagpapasalamat, instead na magreklamo tayo, mas nananaig yung pagpapasalamat in advance. Okay? So, punta po tayo sa next is, give thanks when you receive your needs. Madali po makakalimot. Tama ba? Pag may hiniling tayo sa Panginoon, madali makakalimot. So, hindi na naman siguro ako yung nakakakalimot, no? I mean, yung ating pang-araw-araw na buhay, no? Sobra nating busy to the point na hindi natin napapansin kumikilos na pala yung Diyos. Kasi hindi natin pinapansin. It's so easy, no, na ma-take for granted si God. And hindi natin kailangan ng ganong kultura. Ang kailangan natin kultura, yung may puso mapagpasalamat sa Diyos. Hindi pa niya ginagawa o hindi niya pa namimit yung ating pangangailangan, minimit niya na. How much more, pag nagpasalamat tayo when the blessing arrived. No? Alam niyo, may kwento po ako dito. Nung college ako, hindi po kasi ako magaling at mabait na estudyante. Okay po? Pero I already know na God is with me. May exam po ako sa isang subject, Constitution. So sa mga abogado po natin dito, alam na alam to. Oh? At yun yung for me, yun yung pinaka na-challenge ako na subject kasi marami kailangan i-memorize. And alam niyo, hindi ako nag-aral mabuti kasi wala na ako masyadong tayo. Ipinagpasa Diyos ko na lang. Sabi ko, Lord, dahil nasa akin ka, alam ko, papasa ako. Oh? And then, tinake ko yung exam. Ito po yung pinaka nakakayang record. No? Na natanggap ko sa isang exam, 1/50. Right minus wrong po yun. Right minus wrong and then parang malabong maka 1 point ka kasi 2/2 yung tamang sagot. Eh hindi ko alam bakit 1/50 yun. So ibig sabihin na awa lang sa akin yung aking examiner. Binigyan na lang ako ng 1. And then alam niyo po, nakalimutan ko na yun. Nakalimutan ko na yung prayer ko na ipasa ako ng Panginoon. Later on, patapos yung SEM, pinagbigyan ulit ako ng aking teacher na i-take yung test. And this time, nakapasa ako. Pero alam niyo, nakalimutan ko magpasalamat sa Panginoon. Kasi feeling ko nakalimutan na ng Diyos yung naging prayer ko. Yung pala, may sarili siyang plano. May sarili siyang plano kung kailan niya sasagutin yung prayer ko. So, alam niyo, years later, tsaka ko palang naalala. No? Tsaka,
Siyempre, nung naalala ko, nagpasalamat ako agad sa Panginoon. Pero alam niyo, nung nagpasalamat ako sa Panginoon, doon ako na-realize na masarap pala magpasalamat sa Panginoon pag may ginawa siya sa'yo. No? Masarap pala. Parang pag nagpasalamat ka, mas marami pa siyang kayang gawin sa'yo. Marami pa siyang gagawin sa'yo. No? Tingin ko, hindi lang naman ako yung nag-iisang tao na nakakalimot magpasalamat sa Diyos. No? So, halimbawa ngayon, naririnig niyo po itong mensahe na to, may ginawa po yung Diyos sa buhay niyo na hindi niyo naman inaasahan, or inaasahan niyo pero hindi pa nangyari or mangyayari pa lang. Why not we give thanks to the Lord? So, no, maganda na pasalamatan natin palagi yung Panginoon when the miracles that we're asking, the things that we are praying, yung provisions na dumating, we always give thanks to the Lord. No? And next one is give thanks by giving back to the Lord. Okay? So, nakita natin, no, si Naaman, hindi siya nakontento na pinagaling lang siya, tapos hinayaan na siya. Pumalik siya at maganda yung naging turn around dito eh. Nanghingi siya ng lupa. Lupa na kayang dalhin ng, sabihin na natin, kabayo. 2 kabayo. Bakit? Anong gagawin niya sa lupa? Anong gagawin niya sa lupa? Siguro mataba yung lupa ng Israel? No. Kaya siya nagdala ng hingi ng lupa kasi dadaling niya yun sa Syria at dun siya magsasamba. Dahil yun yung lupa na ang Diyos ay ang Diyos ng Israel, si Yahweh. No? Pwede namang kinalimutan niya na lang yung Diyos. Tama po ba? Pwede. Kasi hindi naman siya sinamahan ni Elisha. Pero dahil naranasan niya yung milagro ng Diyos, naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos, hindi siya pumayag na hanggang doon lang. Gusto niya pang mag-worship. Gusto niya pang ma-experience ang Diyos. Kaya nagdala siya ng lupa from Israel pabalik sa kanyang bayan. At hindi lang yun, hindi lang tapos doon. Nanumpa siya na hindi na siya magsasamba sa Diyos-Diyosan. In fact, napakaganda nung naging pangako niya dito, no? Sinabi niya dito sa verse 18, But may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimmon, yung temple of Rimmon, yun po yung Diyos-Diyosan ng Syria. Okay? Rimmon to bow down and he is leaning on my arm. Kasi ang mga servants ay maalala yan pag lumuluhod sa yung mga hari nila. At pag lumuhod yung hari nila, luluhod din sila, syempre. Okay? Humingi agad siya ng kapatawaran. Pwede na siyang hindi maghingi ng kapatawaran doon eh. Kasi absuelto naman siya dahil hindi naman siya yung lumuhod talaga, umaalalay lang siya. Pero you see, yung dedication niya, na i-worship yung Panginoon ng Israel, hindi talagang buong puso niya binigay yung kanyang sarili. So, tayo ba, naranasan na ba natin yung Panginoon? Medyo mahina yung amen. So, I pray na maranasan natin lahat ng Panginoon. No? So, diba, pag naranasan natin yung Panginoon, parang ang hirap tumalikod sa Kanya. Diba? Ang hirap tumalikod sa Kanya. The reason why I am standing in front of you, because I experienced the Lord. Naranasan ko yung Panginoon to the point na ayoko nang tumalikod sa Kanya at gusto ko na lang magsamba sa Kanya at sumunod sa Kanya. No? Pwede namang naranasan ko yung Panginoon, thank you Lord, balik na ako sa dating buhay. No. We need to, once we experience yung gawa ng Panginoon sa inyong buhay,
kailangan natin sumunod. Dahil yun yung leading ng Spirit sa atin. Gusto niyo ba yon? Good to hear that. So, yun yung ating first, no? Yung give thanks to God. And then yung second is appreciate those who were used by the Lord. Okay? So, kanina about the Lord. Now, papunta naman tayo dun sa mga ginagamit ng Diyos. Simple question po. No? Paano nyo naranasan ng Panginoon? Diba? May ginamit ang Diyos para makilala mo siya. Tama po ba ako? May ginamit ang Diyos para makilala mo siya. Kasi kung papakilala niya yung sarili niya sa'yo, siguro baka hindi ka ganun ka-interesado, kaya gusto niyang gumamit ng ibang tao. No? At ganun din sa naging kwento ni Naaman. Pwede naman siyang manalili na ng leper. Pero naniwala siyang gagaling siya eh. At ginamit ng Diyos, ito, dalawang klaseng tao na to. Yung Jewish servant girl, na kung saan niya nalaman na mapapagaling siya sa Israel, and yung kanyang servant na nag-convince sa kanya. Alam niyo po, kamuntikan na hindi siya gumaling. Kamuntikan na. Pero kagandahan dito, no? Yung servant na nag-convince sa kanya, no? Sobrang dali lang ng logic eh. Inutusan ka ba maglublob sa Jordan para maging malinis? Ganun lang po yung tanong sa kanya eh. Pero dahil na convince niya or na-provoke niya si Naaman, naglublob si Naaman to see him for himself na mapapagaling siya. Diba? Kung halimbawa, yung intervention ng God doon through the servant of Naaman, baka hindi niya na-receive yung healing. Baka hindi natin nababasa yung kwento ni Naaman ngayon. Diba? Ganun din po sa buhay natin na may ginagamit yung Diyos. May ginagamit yung Diyos sa buhay natin para makilala natin yung Diyos. Oh? Meron siya ginagamit para manalangin para sa'yo. May ginagamit siya para tumulong sa'yo. At may ginagamit siya para mapabalik ka sa Panginoon. Oh? So, ngayong araw na to, habang pinag-uusapan natin yung appreciation about those who were being used by the Lord, maganda magbalik tanaw na tayo. Sino ba yung mga ginamit ng Diyos para ayusin yung buhay ko, para mas makilala ko siya? Oh? Mas maganda magsimula na pa tayo mag-isip ng mga tao. Okay? Letter B is appreciate by coming back and express gratitude to them. Okay? So, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, do not forget, no? Do not forget the Lord. Ganon din sa mga taong tumulong sa atin. Huwag po natin silang kalimutan. Huwag po natin silang kalimutan. Dahil sila rin, no? Para po makatulong sa inyo, may sinakripisyo din po sila. May sinakripisyo po sila. Maaaring oras nila, maaaring yung resources nila, no? Maaaring yung presensya nila. Kahit may sakit, naglilingkod, di ba? We praise God dahil meron tayong ganitong leaders and workers sa simbahan natin. No? Kahit na nagdadaan sila sa mga problema, mga sakit, still they offer everything just to serve yung ating mga kapatiran. Hello? So mukhang kailangan po natin mag-double time, no? Sa trabaho. No? So, yung ano natin. So, appreciate by coming back and express gratitude to them. After this service, baka maganda, no? Tapikin natin yung mga nag-touch ng lives natin, yakapin natin, kamayan natin. Pwede po ba yung holy handshake sa atin, yung may nakaipit? No?
Pwede yun. Why not, di ba? Yun. So, balikan natin sila and come back and express our gratitude. No? So, ayun yung isa sa mga kultura na kailangan nating ibalik eh. No? Yung ating pagpapasalamat, na hindi natin taken for granted yung mga servants sa kaharian ng Diyos. No? It's very hard na maging lingkod ng Panginoon. Pero alam nyo, kaya nga siguro nilagay ng Bible no, sa 2 Timothy yung honor, give double honor sa lingkod ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga ginagamit ng Diyos, marami sinasakripisyo. Trust me, marami po kami sinasakripisyo. Just to help people, just to evangelize, just to disciple, and bring back kayo sa harian ng Diyos. No? Marami pong sinasakripisyo. And last po is appreciate by committing your life of worship unto God. So once na nakatanggap kayo sa Panginoon, nakatanggap kayo ng pagpapala sa Panginoon, yung hinihingi nyo sa Panginoon, magpasalamat sa Panginoon, trust me, mahirap po na tumalikod sa Panginoon. At hindi kayo mapipilitan, you will offer your life for the kingdom of God. Para mas mapalago yung kaharian ng Diyos. May short story po ako sa picture na nasa likod ko ngayon. Ito po ay picture na kung saan po yung prayer mountain na pinupuntahan namin. After praying, kasi I've been struggling sa life and all. And alam niyo po, sabi ko noon, Lord, gusto ko na matapos to, yung pinagdaraanan ko. Ayoko na mag-suffer. Ayoko na maghirap. Kasi after I graduated sa college, full-time agad ako sa simbahan para magpastor. And syempre, bukod sa resources, marami pang kailangan. For example, yung paano yung kinabukasan ko, yung titirhan ko, yung security ng future ko. Marami akong dinideal that time. No? To the point na it was so depressing. No? And gusto ko nang tumakas sa ganitong klaseng buhay. Yung buhay ng paglilingkod. Gusto ko na lang magpayaman. Gusto ko na lang ng buhay na hindi nag-aalala sa kakainin ko bukas. No? Gusto ko po ng gano'n na lang na buhay. Pero alam nyo, after praying, this message, itong picture na to, parang nangusap sa akin yung Panginoon na, bakit ka natatakot sa kinabukasan mo? Bakit ka natatakot na maghirap ka sa kinabukasan? Di ba tinawag kita para maglingkod sa akin? And then, after that message, nag-flashback lahat sa akin. Paano ko na-receive si Christ? Saan ako dinampot ng Panginoon? Ano yung ginamit niya? Sino yung mga taong ginamit niya para matulungan ako na lumago sa pananampalataya ko? Nag-flashback sa akin lahat yun. And then, all I want to do is to commit my life sa kaharian ng Diyos. Gusto kong mag-payback sa mga tumulong sa akin para lumago sa pananampalataya ko. Gusto ko mag-payback sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Pagtulong sa kapwa ko, pagdi-disciple para sa kaharian ng Diyos. Gusto ko makita yung mundo na nagpupuri sa Diyos. Gusto ko makita yung mundo na nagbago. Yung transformation ng mundo. In-instill sa akin yung dati ko pangarap. Kasi nung bago ako ma-born again, sabi ko, yung na-born again ako, ang gusto ko lang makita ay maranasan ng buong mundo yung naranasan kong transformation. Na hindi ko naman inaasahan na magbabago ako, hindi ko naman inaasahan na magiging maayos yung buhay ko. Hindi ko po inaasahan yun. Pero dahil naranasan ko yung pagmamahal ng Diyos, gusto ko na maranasan ng lahat ng tao yun. Kaya in-offer ko yung sarili ko sa Panginoon. And then,
Yun, dahil may nag-reach out sa akin, gusto kong mag-reach out sa iba. At I hope na as we initiate yung culture ng Thanksgiving and appreciation, no? We offer ourselves then. Dahil hindi, ilan po ba yung workers natin dito? Taas po yung kamay. Yung workers natin dito. Ang unti po natin. No? Gusto po natin na madagdagan lahat ng workers natin dito. Mag-commit tayong lahat. No? Commit natin yung sarili natin sa Panginoon. Trust me, mas bibilis yung transformation ng mundo. Makikita natin yung mundo na nag-worship sa Panginoon. Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba yan? So, that's how we initiate yung culture and Thanksgiving appreciation. After our service, no? Tapikin natin, yakapin natin, i-bless natin yung mga nagpagal, yung mga nag-effort na turuan tayo. Huh? And we bring back all the glory to God. So in conclusion, so the story of Naaman reflects humans' desperate needs which the Lord met. Sobrang imposible ng pagpapagaling kay Naaman, pero pinagaling siya sa mas imposibleng kaparaanan. As Naaman's journey to meet the Lord, there were people who became a blessing to him, even to those who contributed little to them. Therefore, thanksgiving to the Lord is relevant even in times of our desperate needs, and appreciation to those who are with you. In times of difficulties, our culture that are good to be practiced in our journey of faith, because we will experience more of God's goodness and faithfulness for fullness of Christ International Ministries. Gusto niyo po ba yun? Maranasan natin kabutihan at ang faithfulness ng Panginoon. Gusto niyo po ba? Tayo po tayong lahat. Let's pray. Lord, we thank you, Lord, for giving us this message of thanksgiving. Marami po kaming kailangan ipagpasalamat sa inyo. Maaaring yung mga naalala namin at mga hindi pa namin naalala, at mas lalo yung mga ibibigay niyo pa lang sa amin. Turuan niyo pa po kami, Panginoon, na maging mapagpasalamat at mas ma-appreciate namin yung kabutihan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga tao sa paligid namin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong tinatag nyo na maglingkod sa kaharian nyo. Patuloy nyo po silang bigyan ng kalakasan. Bigyan nyo po yung desires ng kanilang mga puso according sa inyong will. At patuloy nyo pong paramihin ang mga lingkod ninyo, Panginoon. Na darating yung panahon na kung saan lahat kami ay naglilingkod sa inyo. At na-appreciate namin ang bawat isa. Kaya Lord, today we offer this day to you. We offer this our lives to you. May this word be planted in good soil. Ma-apply namin sa aming mga buhay itong tinuro niyo sa amin ngayong araw. Kaya maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa kabutihan mo at sa inyong faithfulness. We look forward for glorious works in the fullness of Christ International Ministries, that we will see this ministry abroad. So, thank you, Lord. In Jesus' name.